Gising! Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, muling umarangkada. Pinoy Gising! Kaya pala nagmotor na lang ako kasi mahal. Wala, huwag mo nang magpagas. Ay, hindi, mamaya pa pala alas 6. sa Alas 6 6. pa nga pala, o nga pala. Sa gitna ng oversupply, presyo ng kamatis sumadsod. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, bus sa Nepal na aksidente, 19 patay. Pinoy Gising! Sa sports, MPBL welcome sa pakikipagkulab po sa PBA. Pinoy Gising! Paglalagay ng modified mufflers sa motorsiklo. Naku, ito. Pinoy Gising! Totoo nga bang ang impulsive buying? Sa mga mahilig gumastos dyan, hindi ko napapangalanan yung dalawa, Daryl at Tris, ay nakakatanggal na stress o nagbibigay ng temporary happiness sa isang tao. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! At para sa segment na Fact or Fake, mga national ID holder makatatanggap ng ayudang pinansyal mula sa Philippine Statistics Authority. Pinoy Gising! At mamaya sa alarm clock ni John Riz Calata, Cyril Manabat, emosyonal matapos makuha ang kauna-unahang lead actress role sa bagong pelikula. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din, online. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! Kailangan ko pala salitaan niya, baka makapiright tayo. Ano tong napili mo, pare? Ano kaya ito napili mo? Mukhang ano to eh, mukhang 80s ba to? 80s? Finally! Yan ba yung 6... Ay, hindi pala. Kala ko yan yung 650. Hindi pala yan yun. Hindi ko pwedeng sabihin kasi hindi pa sponsor natin. Nabantayan mo ba yung hearing kagabi, pare? Medyo. Ano na pala mo? Ewan ko eh. Parang siguro hindi pa natin pwede i-judge kasi more on yung prosecutor pa lang kasi nagsalita. At saka- yun ang submission of Merits. Merits. Submission of merits. So, ibig sabihin, wala pa po tayong karapatang humusga kahit feeling ko, nahusgahan na natin siya. Hindi, yun naman yung totoo eh. Kasi sa laki ng galit ng mga kababayan natin, not everyone, dahil well, obviously, pagdating sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Mindanao kanya. Kumbaga ganun yung parang translation eh. Mindanao is his territory, balwarte ng mga Duterte. So, they believe na naging effective yung naging kanya. Sa some people in Visayas, I suppose, ganun din ang tingin. Pero dito sa atin sa Luzon, medyo iba ang pananaw natin dyan. And feeling ko, yung pananaw natin goes part and parcel sa pananaw ng International Court. Ngayon, nakadepende na lang po yan sa mismong pagkakandak nila ng nasabing activity o nasabing campaign nila at ICC na ho ang baalang maghusga dyan. Pero feeling ko maraming napuyat kagabi. Oo. Marami Natapos ata alas 10 na ng gabi. Mga diba? 10, 10:30. Pilipinas. Tapos magtutuloy yan with the second day today, 5 same time. 5 p.m. Mga 5 p.m., 5:30 p.m. at around 10 to 10:30 ulit yung tapos. Akala ko nga kahapon, nung nagsimula no alas 5, parang umabot na ata na 45 minutes yung first part. Nakakala ko, yun na yun. Pero hindi, nag-break lang pala sila. Oo. Sabi ko, break lang pala to. Akala ko, tapos na yung ano. Tapos Parang nag-resume in sila. consideration ata yun doon sa health sana ni ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi siya nag-attend, di ba? Alam mo, hindi ko din alam kung sino paniniwan ko. Kasi sabi ng abogado, I think si Nicholas Kaufman, yung kanyang chief counsel sa ICC, nagsabi na 2 beses ata nag-collapse ang dating Pangulo. Tapos, ang sinasabi naman ng pre-trial chamber, na-determine nila na the former president is fit to stand trial. What? Oh, sino ba? Ha? What? Fit to stand trial. So, tingnan natin. Kasi hindi ko din, makakapagsabi lang yan yung mga nakakita talaga sa dating Pangulo. Tapos parang
doon sa pinusan na evidences ng prosecutor kasi medyo matibay kasi verbatim galing sa Pangulo mismo. Pero Yeah. ang depensa naman ni Attorney Salvador Panelo Okay. parang hindi naman literal yung ibig sabihin ng dating Pangulo. Mm. So, tingnan natin kung At saka- paano rin dedepensa yung legal counsel ni dating Pangulo Duterte. At saka- So, expected ata this day o tomorrow sila Specifically, the legal counsel dito sa local part niya, which is yung mga Philippine lawyers na meron tayo, na mostly, if you would see yung composition, ito mga Philippine lawyers ay talagang mga naging nakasama ng dating Pangulo sa paglilingkod bayan nga ho nila. Lalo na nung kanyang administration way back 2016 to 2022. So, sa mga tutok na tutok sa kaso, alam mo, dapat pala sa susunod, mag-imbita tayo ng ng parang international law law. expert para matulungan tayo ma-decipher eh. Yung kay Kuyang Dennis, hindi ko gaano na-check nung nakaraan, pero parang kahapon nga din ata ay kumausap siya kasi may gusto siyang maunawaan eh. Tingnan niya natin, tapos baka naman habang nagde-develop ito, or siguro pagkatapos mismong yung mga araw ng confirmation of charges hearing, pwede tayong kumausap ng international law expert na matutulungan tayo para maunawaan kung ano man yung magiging kahihinatnan neto, kung pag na-confirm tuloy ba sa trial o hindi, kaya pagka hindi to na-confirm magiging totoo na ba yung sinasabi nilang bring tatay home. Oo, Yun tapos ang hinahangad nila. Curious din ako, right after ba nung mismong confirmation of charges sa 27, Okay. may decision na agad yung ICC kung Feeling accused ko. ba si dating Pangulong Duterte. Pero feeling ko abutin pa ng linggo o buwan to para masuri nilang maigi. Kasi ang confirmation of charges hearing ho, hindi ibig sabihin nagta-trial na tayo. Pre-trial siya. Pre-trial at nagpipresenta pa lang po ng mga mga balaw, mga alas nila para malaman kung sa simula pa lang may dahilan ba para ituloy ito. Sana tama yung sila sabi ko, may dahilan ba para ituloy ito o may dahilan para itigil na lang. Mag-break na tayo. Ay, Iba sorry, yun, sorry, iba sorry. yun, iba yun. Hindi kasi February 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 pa. pa. Akala ko kung anong akala ko pagmamahalan. Paglilitis pala. Aray ko. Ay, Aray parang kilala ko yun literal Oy, 18 minuto na lamang po pala bago mag-alas 5 ng magandang Tuesday morning. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang inyong paboritong morning habit sa DWIZ at Aliw Channel 23. Pinoy gising na po. Wakey na po tayo. Alam mo, kada kumakain. Kagabi ako mabilis na ako nasa handaan dahil birthday nga ng Mother Earth ko, no? Yung handa daw, guys, coming soon. Wow. Yung handa, coming soon. May Pag blowout. pag ito dumigay, ewan ko na lang. Sabi, may bagong pangalan, Mr. Digay. Hindi, coming soon. Alam mo, kada nakakita ko na ang kasama doon sa pagkain, gising-gising. Sabi ko, lagi na lang, pag kung naghahandaan, pinapaalala sa akin, nagtatrabaho pa rin ako dito. Pero no? gising pa rin. Pero gising-gising pa rin. Wakey na po tayo, bangon na po tayo. Isa't kalahating oras na balitaan at impormasyon na pagsasaluhan ho natin. As usual, mukhang nasasanay na po siya. Kaya dalawa po kami mga kasama ninyo. Ako po si Darrell Justin. At John Riz Galata. Pinoy Gising! Alas 4:43 na po na magandang Tuesday morning. Dako na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Nagsimula na ang unang sesyon ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Bagamat bigong mako si Duterte sa nasabing pagdinig matapos aprobahan ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling nito na hindi dumalo, present naman ang kanyang kampo sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman. Sa pagsisimula ng hearing, binigyang diin ng ICC o ni ICC Prosecutor Mame Mandiae niyang na ang mga sinabi noon ni dating Pangulong Duterte laban sa mga sangkot sa iligal na droga at mga kriminal, partikular ang mga naging pahayag nito noong tumatakbo pa lamang siya bilang presidente. Inamin din anya ni Duterte na nooy Davao City Mayor o nung siya pa'y Davao City Mayor, siya mismo niya'y pumapatay sa mga kriminal. Binanggit din ng prosekusyon na ang mayoral office ni Duterte ang nagbibigay ng regular na sahod at financial rewards sa mga Duterte Death Squad members o yung mas kilala bilang DDS members para sa mga kada ulo na napapatay. Ipinaliwanag ni Niang na kahit hindi na maibabalik ng ICC ang mga biktima sa kanilang mga mahal sa buhay, maaari nitong ilantad ang katotohanan at magbigay ng sense of justice. Para kay Prosecutor Niang, ang pagsisimula ng hearing para sa kumpirmasyon ng mga kaso ni Duterte ay isang paalala ang mga taong may kapangyarihan ay hindi nakatataas sa batas.
marks an important day for international justice for the people of the Philippines, for the victims, and for this court. The commencement of the confirmation hearing against Mr. Rodrigo Roa Duterte is a reminder of the court's unwavering commitment to its mission to investigate and prosecute individuals for the most serious crimes of concern to the international community and to bring justice to the thousands of victims of the mass crimes and atrocities perpetrated in the Philippines. It is also a reminder that those in power are not above the law. Yan po ang tinig ni ICC Prosecutor Mame Mandiaye Niang sa pagdinig. Panayam tuloy. Ang sosyal naman natin kung nakapanayam natin ito. Sa pagdinig po yan ng International Criminal Court. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, dismayado si Common Legal Representative of TIMS, Attorney Joel Butuyan, sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 dahil sa inaprubahang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa confirmation of charges hearing nito sa International Criminal Court. Matatanda ang nahaharap si dating Pangulong Duterte sa multiple counts of murder at attempted murder bilang crimes against humanity. Ang mga nasabing kaso ay sumasaklaw sa mga pagpatay mula 2013 hanggang 2018 na naganap habang siya ay alkalde ng Davao City at presidente ng Pilipinas. Sa opening statement ng nasabing panig, bigyang diin ni Attorney Butuyan ang mga hamon na pinagdadaanan at alalahanin ng mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings sa anti-illegal drug campaign ng nagdaang administrasyon. Isaan niya sa mga ito ang maaaring pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa bansa bilang isang concurring hero at may pagpatuloy o magbalik sa kanyang mga dating gawi o pananaw. Iginiit din ni Attorney Butuyan na ang pagkakaaresto kay Duterte ay hindi nagpahinto sa anyay impunity sa Pilipinas na isa na anyang cancer sa bansa na nakikto sa milyon-milyong Pilipino. Ayon kay Attorney Butuyan, ang mga taga-suporta ng dating Pangulo ay nagsisilbing mga mini Dutertes o Duterte clones na patuloy na nanghaharas sa mga umano'y pamilya ng biktima at survivor ng madugong war on drugs. The arrest and detention of Mr. Duterte has not stopped impunity in the Philippines. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. The killings masterminded by Mr. Duterte continue to have consequences for the victims even to this day because clones. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. Yan po ang tinig ni Attorney Joel Butuyan sa pagdinig ng ICC. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, Duterte remained a man of the people. So, parang pwedeng your honor ang pagkakasabi ko nun, no? Yan po ang iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel na dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang sesyon ng confirmation of charges hearing nito sa International Criminal Court. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang ididismiss ng ICC ang mga kasong kinakaharap ng dating Pangulo at makabalik sa Pilipinas ang anyay tatay digong ng mga Pilipino. Iginit ni Attorney Kaufman na dapat nagdesisyon ng korte batay sa ebidensya at hindi political demagoguery o manipulative political strategy. Dagdag pa ni Kaufman, cherry-picked
o pinili lamang yung magiging sensational statement sa mga speeches ni FPRRD na ayon kay Attorney Butuyan ay naging sanhi ng malawakang pagpatay sa bansa. Pinasaringan din ni Kaufman si Pangulong Marcos dahil hindi anya nito tinupad ang kanyang sinabi na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Binigyang diin ni Attorney Kaufman na si Pangulong Marcos ang nagpasimuno upang i-neutralize si Duterte at ang kanyang legasiya. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used that legendary word, neutralise, so central and so essential to your case theory, because you know as well as me that I'm using the term metaphorically. Yan po ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court. Pinoy Gising! Yan po muna ang unang bugso ng ating balitaan ngayong pong araw ng Tuesday, February 24, 2026. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Wakey na po! Siyam na minuto bago mag-alas 5 ng morning ang palengke, NBI at Showbiz News natin sa pagbabalik ng Pinoy Gising! That's Nun. Yung mga nakapangalig sa radyo, day plug para po sa job fair mamaya sa may SM Mega Mall kasi po official media partner po ang Alio Broadcasting Corporation. Today and tomorrow po iyon. So sa mga naghahanap ng kanilang mga bagong job opportunities, punta na po kayo sa Mega Trade Hall 3 mula alas 9 ng umaga, parang 10 o'clock ng umaga hanggang alas 6 mamayang gabi kasi ang mall nga pala alas 10 ng morning nagbubukas. 5 minutes bago mag alas 5 ng morning, tanggap muna tayo ng report mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Inaabangan ng sambayanan tuwing morning pag-iikot ng ating palengke Queen at Yusek sa may Paho Market, Caloocan at may San Market sa Valenzuela para sa presyo ng mga bilihin at ang mga pagkain pwede nyong ihain. Price monitoring ulam tips ngayong morning ng Tuesday mula kay Yusek. Mama Beth Samson, good morning! Good morning, good morning, John Delicious. Sa dalawang palig dyan sa Paho at saka sa Maysan ay 40 pesos hanggang 65 kilo per kilo ng bigas. Samantalang ang baboy, 300 pesos ang kilo ng kasim, pige, giniling laman, at ang special ribs ay 340. Ang 190 naman hanggang 220 pesos ang kilo ng manok, depende sa parte nito. Ang isda, makakabili pa rin tayo ng bangus na 220 per kilo. Yan yung mga pinapaksiw at saka hindi dinadaing. Samantalang yung malalaki na pwedeng ihawin at sabawan ay 260 hanggang 320 kada kilo. Ang galunggong 300, 150 hanggang 160 pesos ang kilo ng tilapia, yung Batangas na kulay itim. Dalagang bukid sugo ay 280 hanggang 300, samantalang 200 pesos ang kilo ng sapsap. Dito naman tayo sa pusit. Yan ay 300 hanggang 400 ang pusit kalawang pang adobo. Ang hipon 340 hanggang 600 per kilo at may maliliit na tingi na 100 kada maliit na platito. Sa maya-maya naman ang ulo 200 samantalang ang laman 240 pesos kada kilo. Sa gulay, ang repolyo 60, mababa. Pechay 50 lang. Sayote 30 pesos per kilo. Itong patatas 70, 80 na lang ang carrots. Ang baggy beans 80, samantalang ang bell pepper 160. Ang sibuyas na pula 100 at ang puti 80. Ang bawang 120, ang sili labuyo 180. Bagsak ang kilo ng kamatis sa mga palengke, lahat hindi lang dyan sa Kamanaba. Dahil 40 pesos na lang ang kilo ng kamatis, samantalang nakakaraan December, inaabot niya ng 200 per kilo. Ay nako, kahapon, isang araw, 40 na lang ang kilo ng kamatis, kaya pwede na kayo magsersyado, Yun. sausawan. Pagka marami kang bibilin o yung medyo maliliit, 35 per kilo. Nakabili kahapon yung 40, lalaki. Pura na kamatis. Ayan. Para naman sa ating mga ulam tips, sa mga pambili dyan, di alam ko ano ulamin. Pwede kayo magtortang giniling with boiled eggs. Pwede rin kayong ginisang giniling with boiled eggs, patola and giniling with miswa and sotanghon. Sinigang sa bayaba sa bangus o sinigang sa miso ng maya-maya. Ito ang binagoong ang talong na may kasamang baboy.
Ipangat sa kamatis, daming kamatis. Sap o sa tilapia o kahit anong isda, ipangat to sa kamatis. Pwede yan. Ginataang tilapia, yan. Itong mga manok natin, pwede kayo magtinola, pwede kayo magkaldereta, pwede kayo magbitsado. At siyempre, huwag niyong kalilimutan ang Daryl's Fried Chicken. Itong manok ng bayan. Ang pambansang manok, ang Daryl's Fried Chicken. Kasama yung ating pambansang dighay. Ayan. Para sa Pinoy Gising, ang inyong Metro Patrol, Beth Samson. Mama Beth Samson ng DWIC. Nagbabalita ng tama at araw. Mura o mahal ang bilihin, magbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Thank you many, Mama Beth Samson sa iyong price monitoring at ulam tips. Ngayon naman, paglalagay ng modified muffler sa motorsiklo. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paglalagay ng modified pipe muffler sa motorsiklo? Nako, bawal ito. Ang pagiging isang motorista ay may kaakibat na responsibilidad sa kalsada. Isa na rito ang paggamit ng legal at maayos na muffler sa motorsiklo. Ngunit paano kung pinalitan ng modified pipe ang tambutso kung saan nagdudulot ito ng sobrang lakas na ingay habang minamaneho? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang paggamit ng modified muffler, open pipe o anumang tambutsong nagdudulot ng sobrang ingay ay ipinagbabawal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ipinagbabawal ang paggamit ng mga sasakyan na may defective o modified exhaust system at nagdudulot ng labis na ingay na nakakaabala sa publiko. Bukod pa rito, mahigpit ding ipinagbabawal sa LTO Administrative Order No. 2014-01 ang pagtanggal ng silencer dahil ito'y itinuturing na unsafe at nuisance at paggamit ng muffler na higit sa 99 decibels ang level. Nakasa din sa Republic Act No. 1149 o Clean Air Act na hindi pinahihintulutan ang paggamit ng modified muffler dahil maaari itong magdulot ng excessive noise pollution at maaaring magresulta sa paglabag sa emission standards. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta depende sa ordinansa ng lokal na pamahalaan. Pag-impound ng motorsiklo, ma-issuehan ng violation ticket at hindi pag-renew sa rehistro ng motorsiklo. Kaya sa mga motorista, huwag mamerwisyo para lang sa forma. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! So ito na para sa paboritong segment. Iyon! Sa balita sa mundo ng showbiz, Cyril Manabat emosyonal matapos makuha ang kauna-unahang lead actress role sa bagong pelikula. Detalye mula sa aking paboritong alarm clock, Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, emosyonal ang dating child actress na si Cyril Manabat matapos itong makuha ang kay first lead actress role para sa Netflix film na The 18th Process na ipapalabas worldwide. Ayon sa actress, hindi niya malilimutan ang sandaling ibinalita ito sa kanya kung saan napaiyak siya at napadasal dahil para sa kanya ay hindi lamang ito pangarap kundi isang answered prayer. Dagdag pa ni Cyril, lubos ang kanyang pasasalamat sa mga nagtiwala sa kanyang talento, kakayahan at pagmamahal sa industriya. Ayon naman kay Jolly Dulo, direktor na nasabing pelikula, inspirasyon niya ang kanyang mga karanasan noong kabataan, kaya nais siyang balikan at isalaysay ang kanyang experience sa pamamagitan ng kwentong sumasalamin sa pelikulang The 18th Process. Samantala, bukod kay Cyril, ang nasabing pelikula ay pagbibidahan din ni Kyle Echari at nakatakdang i-release sa April 9. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dire-diretso ang isang oras na balitaan. Susunod na. Yan po ay araw ng Tuesday, nanibago ako. Hindi na sanay na nakaupo nagpo-programa. Ngayon po ay araw ng Tuesday, 24 sa buwan ng Pebrero 2026. Balikan natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! ICC Prosecutor Defense at kampo ng EJK victims naglatag na ng argumento sa unang araw ng confirmation of charges ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Pinoy Gising! Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo muling umarangkada.
Pinoy Gising! Presyo ng kamatis bumaba sa gitna ng oversupply. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, bus sa Nepal na aksidente, 19 patay. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, yung Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL welcome sa pakikipag-collab sa PBA. Pinoy Gising! At para sa segment, totoong bang ang impulsive buying ay nakatatanggal ng stress o nagbibigay ng temporary happiness sa isang tao? Tara, let's prove it. Pinoy Gising! Mga national ID holder makinig, makakatanggap daw tayo ng ayudang pinansyal mula sa Philippine Statistics Authority. Pero bago paniwalaan, alamin mamaya kung fact or fake. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Rian Ramos magdedemanda na rin laban sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! At sa iba pang tampok na mga balita, busina sa mga motorista. Yun, ayan. Hintayin mo si Hintayin natin yung Kaya ni busina. engineer yan. Ayan. Kasi yung busina niyan may bayad. Ganon. Kaya bayaran mo ng kamay yung busina. Sulitin natin mo yung busina yan. Okay, arangkada na ngayong araw ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo nga. Batay sa abiso ng Shell Pilipinas Corporation at Sea Oil, kapwa magtataas ng piso at 20 sentimos ang kada litro ng diesel at kerosene, habang 60 sentimos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ipadutupad din ng clean fuel ang kaparehong price adjustment bukod sa kerosene. Epektibo ang taas presyo po na mamayang alas 6 ng umaga para po sa Sea Pilipinas Corporation at Sea Oil, habang mamayang alas 4 ng hapon naman po para sa clean fuel. Pinoy Gising! Ako pag Martes, pag nagbabasa ako ng presyo ng produktong petrolyo, ito lang lagi kong paalala sa kanila. Pa-full tank na nyo. Pa-full tank na nyo. May diin. Parang may iba bang ibig sabihin? Hindi, pa-full tank na nyo. Ganon. Hiwala yung... Na nyo. Okay. Oo. Basta, kailangan mo emphasize pa-full tank, ha? At saka... Nanyo. may bago gusto mabanggit, ha? Basta, kailangan mo emphasize yung full tank. Kasi pag hindi mo in-emphasize yung full tank, Okay. yun! Iba yung ibig sabihin. Ayun. Okay. O, isa pa, bago isunod yung item ko, ha? Paalala lang po, sabay tayo doon sa, hanggang sa pa-full tank na tayo, may babackup na sa atin, eh. Paalala lang po, ilang minuto na lang bago mag-6. Kaya sa mga kababayan natin motorista, pa-full tank! Ayun, tuloy ang mga balita! Pinoy Gising! Late naman po mula sa Pilipinas. Ang cute talaga. Hindi pa makamove on sa stinger. Ang cute to stinger eh. Latest po mula sa Filipino Mirror. Bagsak presyo na. Ito naman good news. Kung yan bad news, ito good news. May pambawi. May pambawi. Sa kamatis naman ito. Sa ilang pamilihan sa Metro Manila, sa gitna ng nararanasang sobrang supply. Nabatid na itinatapon na lamang ang ilang halos nabubulok ng kamatis na mula pa sa Nueva Vizcaya sa mga palengke sa Metro Manila. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, itinatapon at ibinibenta na lamang halagang 50 pesos kada kilo ang mga sobrang kamatis na halos nabubulok na rin at maaari pa itong tawaran ng mga mamimili. Mas mababa ang naturang halaga kumpara sa naitalang 300 pisong kada kilo noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa mga nagtitinda, bagamat mababa na ang presyo, matumal pa rin ang bentahan ng kamatis dahil na rin sa kakulangan sa pera. Pinoy Gising! Balik po tayo dyan sa ICC. Binatikos ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga pahayag ng prosecution team sa pagbubukas ng confirmation of charges hearing ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court nitong Lunes. Ayon kay Attorney Panelo, puro paninira at walang basihan ang mga argumento ng prosekusyon. Aniya, bagamat naging maliwanag ang tugon ng defense team ng dating Pangulo, naniniwala siya na dapat mas pagtuunan nito ng pansin ang pagkwestiyon sa jurisdiction ng ICC. Dagdag pa ng abogado, ang naturang investigasyon ay labag sa Rome Statute na siyang bumuo sa ICC. Batay sa Rome Statute, hindi maaaring manghimasok
ang ICC sa isang bansa kung may kakayahan nitong usigin ang mga isyong kinaharap nito. Giit ni Atty. Panelo, sapat na ang kakayahan ng sistemang legal ng bansa upang imbestigahan ang nasabing kaso. Pinoy Gising! 11 minuto, 11 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Tuesday morning! Yahoy! Huwag kang tumawa pag yahoy, ha? Special yun. Nagsumite ang DDS Sara All Confederation ng liham sa Korte Suprema. Mayroong higit na 1 milyong pirma na humihiling na aksyonan na ng Supreme Court ang mga nakabingbing petisyon na naglalayong ibalik si dating Pangulong Duterte sa bansa. Ayon kay Wendell Cabrera, co-convener ng nasabing grupo, ang Korte Suprema na lamang ang kanilang natitirang pag-asa matapos ang pagkaka-aresto ni Duterte noong March 2025 at ang kanyang paglipat sa ICC. Matatandaang inihain ni na Senator Ronald De La Rosa ang petisyon sa Supreme Court upang pigilan ng pamahalaan ng ating bansa na makipagtulungan sa ICC at Interpol. Isinampa rin ang mga petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Duterte na sina Kitty, Davao City Mayor Sebastian Baste at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na nananatili pa ring nakabinbin. Samantala, sinabi ni Cabrera na isang coincidence lamang nang isinumite nila ang liham sa unang araw ng pagdinig ng kumpirmasyon ng mga kaso laban kay Duterte sa ICC. Anya, nagsimula silang mangalap ng mga pirma mula pa noong nakaraang taon. Pinoy Gising! Plano ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng kilos protesto sa ika-4 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas, Pebrero 25, kasabay ng nakatakdang pagdinig ng International Criminal Court tungkol sa mga kasong kinaharap niya. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, ang protesta ay magsisimula sa isang motorcade mula sa Pro Duterte Group. Ipakakalat ay buong Metro Manila ang higit 13,000 na pulis upang tiyakin ang seguridad sa okasyon ng EDSA anniversary. Dagdag pa ni Major Asilo, nakakuha na ng permit ang mga grupong tulad ng Trillion Peso March Movement, Tindig Pilipinas, Atom ng Caritas at Akbayan Party List para sa kanilang prayer vigil at indignation rallies sa White Plains Avenue at Temple Drive. Magkakaroon rin anya ng isang venue at stage para sa mga aktibidad at pinapayagan ang hanggang 20,000 na makilahok. Ipinagbabawal naman ang paggamit ng vape, sigarilyo, plastic at styrofoam sa mga lugar sa nasabing lugar. Pinapayuhan din ang mga nagpoprotesta na umiwas sa anumang uri ng karahasan, pagsunog ng ari-arian o pagtangkang pabagsakin ang pamahalaan. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan ngayong Tuesday morning, itinanggi ng mga drug war victim ang aligasyon na galing sa Kaban ng Bayan at pinondohan ng mga komunistang rebelde ang pagbiyahe nila sa the Netherlands para dumalo sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Stina Conti, mga non-government organizations o NGO at private individuals ang tumulong sa pagpondo para sa pagbiyahe ng mga biktima. Wala anyang anumang halaga ng pera ng taong bayan ang ginamit dahil inipon ng mga biktima ng ilang taon ang nasabing budget para makadalo sa pagdinig sa ICC. Tinuligsa rin nila ang kumakalat na maling impormasyon, pananakot at online harassment laban sa kanila at sa kanilang pamilya. Hinaman ni Attorney Conti ang mga nagpaparatang na patunayan po nila sino ang nag-aakusa ng nasabing alegasyon. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, formal nang nai-refer sa House Committee on Justice ang 4 na impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na magsisilbing hudyat na maaari ng simula ng pagdinig laban sa Vice Presidente. Dahil dito, iiral na ang 1-year bar rule kung saan wala munang tatanggapin na panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara hanggang sa February 23 ng susunod na taon. Matapos ang unang impeachment complaint ay inihain ng Makabayan Coalition na inendorso ng Makabayan Bloc sa Kamara, habang inihain naman ng Tindig Pilipinas ang ikalawang reklamo. Samantala, mula naman sa mga religious at lawyers groups ang ikatlong reklamo na inendorso ni Congresswoman Laila De Lima, habang ang ika-4 at huling impeachment complaint naman ay sina Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Benny Anbante Jr. ang nag-endorso na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Bibigyan naman ng 60 araw ang Justice Committee para himayin at timbigat ng mga reklamo laban sa Vice Presidente. Ang Justice Panel kasama ang mga miyembro ng komite ang tutukoy kung sufficient inform and substance ba ang 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara.
Pinoy Gising! Pinatikos naman po ng human rights lawyer na si Nery Colmenares ang umunoy premature at maagang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential elections. Sa ginanap na nationwide public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kung saan isa si Colmenares sa mga resource person, sinabi ng human rights lawyer na karapatan ng pangalawang Pangulo na ihayag ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Anya, nasa direksyon din ng Vice Presidente kung iikot siya sa iba't ibang lugar at magsasagawa ng mga aktibidad bilang bahagi ng kanyang estratehiya para sa nalalapit na halalan. Gayunman, binigyang diin ni Colmenares na ang premature announcement ni VP Sara ay maaaring magdulot ng maagang pagkakawatak-watak ng sambayanan, lalo na kung agad nang magkakahati ang publiko kung sino ang kanilang sortahan sa eleksyon. Bukod pa dito, hindi rin maiiwasan na mapuna ang Vice Presidente, lalo na kung sa kabila ng kanyang mandato at mga tungkulin ay mas bibigyang prioridad pa nito ang pagsusulong ng sariling political agenda. Pinoy Gising! At sa pagkakataong ito, alamin muna natin kung nagpapatuloy pa ba yung hanggang o papasok na yung summer season. Alam mo, yung iba pinapawisan na na matindi. Ako rin eh. Eh, pinapawisan ka na na matindi? Lalo na paghapon. Kailan birthday mo, pare? May 26. May 26. Sige, regaluhan kita ng good morning. Well, Thank you. Pang salubong, para sa likod. yun. Kayo Diba, talaga. diba? Oo, Ayan. Nag-promote ka pa ng brand. Ayan na, nasa kabilang linya na po ang ating pag-asa weather specialist na si Miss Chanel Dominguez. Good morning po, Miss Chanel. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Good morning po, Miss Chanel. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subay po natin para po sa ating weather update. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan na rin humina ang northeast monsoon at wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral sa buong bansa po natin. Dulot nito, mataas ang chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na papawirin at asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga chance po ng isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat po kay Miss Thank you Chanel po. Dominguez ng Pag-asa. Pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Paring winner, 19 na minuto na, 19 minutes makalipas ang alas 5 ng Tuesday morning. Tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report. DOF at BIR nilinaw ang VAT rules sa local sales ng registered business enterprises. Narito ang detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Naglabas ng bagong regulasyon ang Department of Finance at Bureau of Internal Revenue upang linawin ang pagpapatupad ng VAT sa local sales ng registered business enterprises. Sa ilalim ng Revenue Regulations No. 1/2026, binago ang ilang probisyon ng naunang patakaran para malinaw ang paraan ng pag-file at pagbayad ng VAT, gayon din ang pagpayag sa optional VAT registrations ng ilang RBEs, pagtatakda ng exemptions at pagpapalawig ng deadline sa system reconfiguration hanggang Disyembre 31 ngayong taon. Nilinaw na sa ilang business-to-business transactions sa economic zones at free ports, maaaring magbayad ng VAT kada transaksyon o isang bagsakang bayad kung maramihang invoice ang saklaw. Pinapayagan din ng ilang RBEs na naka 5% special corporate income tax na magparehistro bilang VAT taxpayer para lamang sa kanilang local sales nang hindi naapektuhan ang kanilang kasalukuyang insentibo. Samantala, hindi naman saklaw ang VAT sa local sales ang ilang market enterprises, VAT zero-rated at VAT-exempt transactions at mga negosyong rehistrado sa Board of Investment sa ilalim ng special na batas.
Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng hakbang na mapabuti ang serbisyo sa mga taxpayer at matiyakang patas at malinaw na pagpapatupad ng batas sa buwis. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Dumako naman tayo sa ating Metro Patrol. Navotas nakabit na naman ang Seal of Good Education Governance ngayong taon. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Good morning, Mama Beth. Good morning, John Ruiz. Muli na namang nasungkit ng pamalang lungsod ng Navotas at nakatanggap ng Seal of Good Education Governance mula sa Synergia Foundation. Ang City Mayor John Ray Chanco, isa ang Navotas sa 3 local government unit sa National Capital Region na nagkamit ng karangalang ito. Nagpasalamat si Chanco sa mga guro at sa lahat ng mga katuwang ng lungsod para makamit ang tagumpay. Aniya ay maging sanang inspirasyon ng parangal na ito para patuloy na makapagbigay ng holistiko, inklusibo at dekalidad na edukasyon sa mga kabataang Navoteño. Kilala ang lungsod ng Navotas sa patuloy na bigyan ng dekalidad na edukasyon sa mga Navoteño, kaya umangat ang antas na edukasyon sa lungsod sa patuloy na pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Navotas, dyan tayo sa Valenzuela. Yung Shabula po dyan, sinalakay isang high-value individual arestado. Ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Yes, good morning. Arestado ang lalaki sa isinagawang anti-illegal drugs operation sa isang hinihinalang Shabu Laboratory sa Valenzuela City. Batay sa ulat, sinalakay ng pinagsanib na person ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, National Northern Police District at Valenzuela City Police Station ang target na lugar sa Barangay Biente Reales. Ayon kay MPD Director Police Brigadier General Christopher de la Cruz, na aresto sa operasyon ang suspect na nakilalang si alias John, 30 taong gulang, residente ito ng Cubao, Quezon City. Sinabi ng general, kabilang ang suspect sa high-value drug personality na kumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng kumulang 1 milyon at 500,000 piso na kumpiska din ng ginamit na bypass money at iba pang kagamitan na pinaniniwala ang ginagamit sa paggawa ng illegal na droga. Ayon kay Police Colonel Joseph Talento, hepe ng Valenzuela Police, patuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy ang lawak ng rasyon at iba pang posibleng sangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Kamanaba, ronda naman tayo sa probinsya. Bahay ng oil mill owner sa Lucena City, Quezon, nilooban ng 3 kalalakihan. Ang report mula kay Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Nilooban at kawan at tatlong hindi pa nakikilalang kawatan ang bahay ng isang negosyante sa Barangay Mayo, Lucena City, Quezon, kamakalawa ng gabi. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Sir Edward, 46 anyos at presidente ng naturang lugar. Ayon sa pahayag ng negosyante, itinali ng mga suspect ang kanilang security guard at kinuha ang baril nito. Nahagip sa kopya ng CCTV at pagpasok ng mga suspect sa loob ng compound, maging sa loob ng tanggapan ng kumpanya kung saan andun ang vault na naglalaman ng pera at ipang gamit. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng perang ninakaw ng mga kawatan. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang Lucena City Police Station sa naturang insidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nagugulat pa si Pila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, kung ikaw ba pare may national ID na? Wala. Wala pa. Digital copy lang. Okay, so ligtas ka dito. Kasi para sa mga may national ID lang daw to. Nalulungkot ako. Ilang taon na pala? Sige nga. Kailan ka nag-register bago puntahan Siguro ka mga mag-visa? 2022. 2022, 23, 24, 25, 26. 4 na taon na, Wala pa. digital pa rin na ID mo. Mhm.
good morning po sa Philippine Statistics Authority kasi yung mga may national ID holder makakatanggap daw ng ayudang pinansyal mula sa nabanggit kong ahensya. Pero bago paniwalaan at bago ka malungkot, alamin muna natin kung yan ba ay fact or fake. Isang Facebook reel lang nagva-viral ngayon na nagsasabing makatap umano ng 10,000 hanggang 20,000 pisong cash assistance ang lahat ng may hawak ng national ID. Kailangan lamang daw magparehistro online, i-share ang video at i-follow ang kanilang page. Marami ang naengganyo at nag-iwan pa ng personal na impormasyon sa comment section. Totoo nga ba ang pangakong ayuda na ito? Alamin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Nito lamang Pebrero, the reels ang inilabas ng isang umano'y news page. Sa unang video, ipinangako ang 20,000 pesos cash assistance para sa lahat ng may national ID, habang sa ikalawang video ay 10,000 pesos naman ang alok. Bagamat may disclaimer ang mga video na hindi ito konektado sa anumang ahensya ng gobyerno, gumamit naman ito ng AI-generated na video na mistulang lehitimong news broadcast. Subalit sa pagsusuri, nabatid na ang mga registration link na kasama sa posts ay hindi lehitimong forms, kundi nagre-redirect sa mga e-commerce websites na walang kaugnayan sa anumang cash aid program. Kaya ang balitang natanggap ng cash assistance sa mga may national ID ay isang fake. Nilinaw mismo ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang cash assistance program na otomatikong ibinibigay sa lahat ng may national ID. Ayon pa sa PSA, ang pagkakaroon ng PhilSys o national ID ay isang valid proof of identity lamang at hindi garantiyan ng anumang benepisyo o ayuda. Para sa Fact or Fake, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang iki. DWIZ, fact or fake. Pinoy Gising! Hindi ka na malungkot. Okay na. Hindi naman pala totoo eh. Peke naman pala, Okay lang, no? sige. Pero kami mga may national ID, sad. Kasi Ako dito masaya. sige. Kasi para-pareho tayong wala. Tingnan natin kung pagdating ng Monday next week, masaya ka. Okay. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Ang lupit ng pagbabanda. Ay nako, alas 5:28 na po ng morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! Tuloy-tuloy ang mga balita po natin sa Pinoy Gising sa oras po na alas 5:31 na ng Tuesday morning. Tuloy-tuloy pa paring Mener sa mga reports. Price monitoring ng sibuyas sa Occidental Mindoro pinaigting kung bakit alamin sa report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Pinaigting ng Department of Agriculture Mimaropa ang pagbabantay sa presyo ng sibuyas sa Occidental Mindoro, alinsunod sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Batay sa pinakuling datos mula sa 5 bayan sa lalawigan, nasa 30 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ang farm price ng pulang sibuyas itong nagdaang linggo. Sa ilalim ng pamumuno ni Regional Executive Director Christopher Banyas, patuloy ang pagpapatupad ng iba't ibang hakbang upang mapababa ang gastos sa produksyon at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Kabilang dito ang pamamahagi ng dekalidad na binhi at pataba, pagpapalakas ng cold storage facilities upang hindi agad maibenta sa mababang presyo ang ani, pagpapalawak ng market linkages, technical assistance sa produksyon, gayon din ang marketing at information drive hinggil sa importasyon at umiiral na presyo. Bagamat wala umanong mandato ang ahensya na magtakda ng price ceiling, tiniyak naman ng DA Mimaropa na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ako si Patrol 38 Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Dumako po muli tayo sa lalawigan. 6 arestado sa iligal na pagsusugal sa Enrile, Cagayan. Detalye mula kay Ronald Idol Domingo. 6 na individual ang naresto sa magkakaiwalay na anti-illegal gambling operation na isinagawa ng kapulisan kaugnay ng paglabag sa Presidential Decree 16-UTO, emendahan ng Republic Act number 92-87 sa Ballesteros at Enrile, Cagayan.
Sa isinagawang operasyon sa Ballesteros, Cagayan, naaresto si na Aka Rodel, 36 years old, laborera, Aka Dom, 44 years old, may asawa, fish vendor, at Aka Nardo, 67 years old, may asawa, walang trabaho at pawang residente ng nasabing bayan. Nakumpiskang isang billiard table, isang set ng billiard balls, 4 na cue sticks at bet money na 220 pesos. Samantala sa Enrile, Cagayan, nagsagawa naman ng joint anti-illegal gambling operation ang mga tauhan ng Enrile Police Station at 2nd Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion 2 sa Barangay Magalalag West, Enrile, Cagayan. Kinilala ang tatlong naaresto na sina Aka Cardo, 57 years old, isang magsasaka, Aka Vic, 58 years old, construction worker, at Aka Casta, 45 years old, residente ng Barangay Kamasi, Peña Blanca, matapos mapuli sa aktong paglalaro ng tungit at bet money. Kundi nga mga nakatakas na suspect at kasalukuyang tinutugis ng kapulisan. Nasamsam sa operasyon ang tatlong set ng playing cards at bet money na may buang halagang 1,600 pesos. Isinagawa ang pagmamarka, inventaryo at pagkuha ng larawan na may ebidensya sa presensya ng mga aresto at saksi ng Barangay Kagawad sa Enrile, Cagayan. Ang mga naka-arestong suspect ay dinala sa kanilang impila ng pulisya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Norte baba tayong Bicolandia. Estudyante sa Camarines Norte na nag-bomb joke sa isang mall, dinampot ng CQ. Ang report mula kay Kuyang Melvin Machado. Naharap sa reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 ng 19 anyos na si Alice Jojo, residente ng Labo, Camarines Norte, matapos sabihin na may bomba po dyan na itinuro mano ang kanyang dalang backpack habang papasok sa isang mall sa Daet, Camarines Norte. Dahil dito agad na alerto ang mga naka-duty na security guard at sinuri ang dala nitong bag. Wala namang natagpo ang mapanganib na bagay sa bag ng binatilyo at inamin na siya ay nagbibiro lang. Agad namang itinon over ng mga security guard sa PNP ang binata at binasahan ng Miranda rights. Inihahandaan na ng Daet Municipal Police Station ang kaukulang reklamo sa suspect. Nitong nakaaraw sunod-sunod ang mga natatanggap na bomb joke ng ilang paaralan sa lalawigan ng Camarines Norte, kaya't naka-alerto ang kapulisan dahil dito. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo sa Calabarzon. Bakasyonista mula Mandaluyong City nalunod sa ilog sa Infanta, Quezon. Nagbabalik Kuyang Arman Cambe. Magandang umaga, Kuyang Arman. Good morning. Patay na matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang bakasyonistang lalaki mula Mandaluyong City matapos itong malunod linggo ng umaga sa Agno River, Infanta, Quezon. Kinilala ang biktima na si Terizo Cagil, 21 anyos, binata at isang company employee. Na-discover ang lumutang na katawan ng biktima ng isang concerned citizen ang nagsumbong sa mga otoridad tungkol sa nasabing bangkay. Kinumpirma naman ng kapatid ni Cagil ang pagkakakilala nito. Nagpapa ng investigasyon ang Infanta Quezon Police Station sa naturang insidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Impila may todong lakas. DWIC, nagbagbalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik tayo ng Norte. Number 8 top most wanted person sa Cordillera Region arestado. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang isa sa regional top most wanted doon sa Cordillera Region matapos itong magtago ng mahigit 4 na taon sa pinagsanib na operasyon ng Kalinga Police Station o Kalinga Police Provincial Office, katuwang ang local government unit ng Balbalan at ang pamahalaan lungsod ng Tabuk City. Nadakip ang suspect na nakalista bilang number 8 regional top most wanted person para sa unang quarter ng 2026. Isinagawa ang pagkakaresto noong Pebrero 17 sa Purok 6, Bulanak City sa tulong ng pinagsanib na pwersa ng PIO, KPTO, Balbalan Municipal Police Station, RID Pro Car at 503rd
Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion, 1st at 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tabuk City Police Station at CIT RIO 14. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ilabas ng Regional Traffic Branch 25, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Matapos ang operasyon, dinala ang akusado sa tanggapan ng PIU para sa dokumentasyon bago iharap at ibalik ang warrant sa nagpalabas ng hukuman. Ito ang Ronda Patrol, Ronald P. Domingo, ulat sa Sintilang May Tulong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo dyan sa Southern Tagalog. 3 katao sugatan sa pamamaril sa Gasan, Marinduque. Isa sa biktima na gawa pang gawing hostage ng suspect habang ito'y tumatakas. Detalye mula kay Ron Lozano. Sugatan ang 3 katao sa barangay Masiga, Gasan, Marinduque matapos ang madugong pamamaril na nauwi pa sa hostage taking nang sapilitang isama ng suspect ang isang babaeng biktima para sa kanyang pagtakas. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 10:45 ng gabi noong ika-22 ng Pebrero sa loob ng isang agri-training center. Sa ulat ni Police Captain Alan B. Tirador, Officer in Charge ng Gasan Municipal Police Station, nasa lubong pa ng mga rumesponding mga pulis ang isang lalaking biktima na may tama ng baril sa balikat habang hinahabol ang tumatakas na suspect. Yun nga po, nung may tumawag, agad naman pong nakapag-responde yung tropa. Kaya along the way po ng pag-responde natin, may nasalubong tayong isa sa mga biktima, nakaangkas po siya sa motor. Dito po ay barangay Mangiliol sa National Highway. Tinigilan siya ng tropa at sabi niya may binaril daw po sila. Ngayon yung tropa sana dadali siya sa ospital. Kaya lang mas pinili niya na sundan yung sasakyan kasi yung sasakyan po nila ay dinala ng suspect at kasama yung isang biktima. Sa inisyal na investigasyon, umano ng suspect ang mag-abang may-ari ng training center at isa pa nilang tauhan. Napag-alamang empleyado rin umano ng naturang training center ang nasabing suspect. Tinamaan ng bala sa balikat ang ama habang nagtamo naman ng tama sa likurang maselang bahagi ng katawan ang anak na babae. Tinamaan rin sa hita ang kanilang tauhan. Matapos ang pamamaril, tinangay pa umano ng suspect ang anak na babae at ginawang hostage habang tumatakas. Kaya yun, nagdesisyon po ang tropa na habulin yung sasakyan na ginamit ng suspect. Pagdating po namin dito sa may medyo liblib na lugar, malapit na po sa ilog eh. Inabutan namin yung sasakyan. Dahan-dahan po namin nilapitan kasi sobrang dilim po eh. Nasa zero visibility po ng mga oras na yun. Awan ng Diyos, nakalapit po kami ng matiwasay at andun po, nakita namin yung biktima, sugatan, andun sa loob na sasakyan. Tapos wala na po yung suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga otoridad para sa agarang pagkakaaresto ng naturang suspect. Nagsasagawa rin ng masusing investigasyon ng Gasan Police upang malaman ang naging motibo kung bakit binaril ang mga naturang biktima. Balitang Southern Tagalog, Ron Lozano, sa himpilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon ko lang narinig si Kuyang Ron, ha? Punong-puno ng enunciation, ha? Malupit ang kanyang nagbabalita. Parang buwendi siyang kasama ni ha? O siya, Ron, ulit tayo dyan tayo sa norte! Mga baril na pinaniniwala ang pag-aari ng mga rebelde na hukay sa lalawigan ng Quezon. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Natuklasan ng mga otoridad ang ilang nakabaong baril na pinilaong pang-aari ng mga miyembro ng rebelde sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Quezon. Isinigawa ang pag-ukay batay sa impormasyong ibinigay ng isang dating rebelde na voluntaryong sumuko sa pamahalaan
Sa isinagawang operasyon, na-recover ang iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng baril na matagal nang nakabaon sa lupa bilang bahagi umano ng pagtatago ng armas ng rebeldeng grupo. Ayon sa militar, pagkaka-recover ng mga naturang armas ay patunay ng patuloy na matagumpay ng kanilang kampanya laban sa insursensya at resulta ng pakikipagtulungan ng mga dating rebelde sa pamahalaan. Dagdag pa nila, mahalagang hakbang ito upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa mga natitirang miyembro ng armadong grupo na sumuko at samantalahin ang mga programang inaalok ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay. Ito ang Ronald Idol Domingo, nag-uulat at simpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik naman po tayo dyan sa Bicolandia. Camarines Norte Police Provincial Office nagpalabas ng official statement kaugnay ng sunod-sunod na bomb threat. Detalye mula kay Melvin Machado. Dahil sa sunod-sunod na bomb threat na natatanggap ng mga paaralan sa lalawigan ng Camarines Norte, nagpalabas kahapon ng official statement ang Camarines Norte Provincial Office kaugnay ng naturang sitwasyon. Hindi umano binabaliwala ng kapulisan ang mga bomb threat dahil nauunawaan nila ang dinadalang pangamba nito sa mga magulang at epekto nito sa lalawigan. Pinapaigting na rin ang pag-iimbestiga, intelligence monitoring, pakikipagkoordina sa DepEd, school administrators, LGU at sa barangay. Nagpapatupad na rin ang police visibility, random patrols at pagbisita sa iba't ibang bayan sa Camarines Norte upang maagapan ang banta sa seguridad. Kasabay nito, tiniyak ng Camarines Norte Police Provincial Office sa pamumuno ni Acting Provincial Director Police Colonel Paul Florendo Abay na mananagot ang nasa likod ng naturang bomb threat. Samantala, 3 ng paaralan sa naturang lalawigan ang nakatanggap ng bomb threat. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Stand by, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Wakey na po! Alas 5:46 na ng morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng... Ayun o, 11 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng Tuesday morning. Balik tayo sa probinsya. 5 individual sa Nueva Vizcaya arestado sa search warrant operation ng mga otoridad. Narito ulit report, Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa search ng sabitan ng search warrant, sinalakay ng mga operatiba ng isang tirahan sa Purok 5, Barangay San Nicolas, Bayambong, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakadiskubre ng hinalang illegal na droga sa pag-ingat ng 5 katao na agad inaresto ng pulisya. Kinilalang mga suspect na sina alias Randy, 48 years old, may asawa, driver, at alias Michael, 35 years old, may asawa, tindero, at alias Maymay, 46 years old, may bahay, at alias Maricel, 28 years old, walang asawa, tindera, at alias Lenlen, 26 years old, may asawa, tindera, pawang residente. Ang mga ito ng nabanggit na lugar. Pinangunahan ang pagsisilbi ng search warrant ng Bayambong Police Station Katuwang, ang Nueva Vizcaya Police Intelligence Unit at ang Provincial Drug Enforcement Unit. Nagresulta sa pagkakasamsam ng mga kontrabando at pagkakaresto sa mga sospek. Ang naturang kautusan ay ipinabas ng RTC Branch 7 sa Nueva Vizcaya at ang sinaksihan ng mga sinatawan ng DOJ at mga opisyal ng barangay. Na-recover sa lugar ang 4 na heat-filled transparent plastic sachet na naglalaman ng hirang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 1.2 grams at tinatayang nagkakalang ito ng 8,160 pesos. Nasamsam din ang ilang drug paraphernalia gaya ng improvised shooter, aluminum foil, sheet, lighter, gunting, pouch at maliit na plastic na lalagyan. Dinala sa police station ang mga suspect kasama ang mga nakuhang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon. Maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat at sintirang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
Balik tayo dyan sa Calabarzon. Binatilyo sa Rodriguez sinukot ng mga armadong kalalakihan. Pakinggan ang balitang yan mula kay Arman Cambe. Humihingi ng agarang tulong sa mga otoridad ang pamilya ng isang 17 anyos na binatilyo na sapilitang dinukot ng mga armadong kalalakihan linggo ng gabi sa loob mismo ng kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ang biktima ay nakilala si Justin Torno, estudyante at residente ng poblasyon Rodriguez, Rizal. Ayon sa kapatid ni Justin, nanonood umano sila ng telebisyon nang biglang pumasok ang mga kalalakihan na armas ng baril at sapilitang hinila ang kanilang kapatid. Hindi umano sila nakapanlaban dahil sa takot at dahil may mga dalang baril ang mga suspect. Nananawagan sa pamahalaan ang pamilya na imbestigahan ang naturang pagdukot ng kanilang kapamilya. Arman kami mula Calabarzon, naguulat para sa Pila May Todong Lakas, DWIT, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ngayon naman, patunayan natin to sa mga magagastos. Good morning! Totoo Ouch. nga ba? Bakit? Aray. Bakit ouch? Sapul. Tinamaan ka ba? Parang sapul. Hindi pa patama coach yan, ha? Parang di ako nakaiwas eh. Totoo, hindi pa patama coach yan, ha? Sorry. So, LPI pa lang. Okay. Ayun. Totoo nga ba, ang impulsive buying ay nakakatanggal ng stress o nagbibigay ng pansamantalang kaligayahan sa isang tao? Tara, let's prove it. Totoo ba ang impulsive buying ay nakakatanggal ng stress o nagbibigay ng temporary happiness sa isang tao? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Usong-uso ngayon ang pag-window shopping online. Maraming tao ang hindi maiwasan ang biglang pagbili o impulsive buying o ang pagbili online ng hindi planado. Sabi nga nila, retail therapy. Pero totoo nga bang nakakawala ito ng stress o baka naman panandali ang saya lang ang dulot natatapos kapag magbabayad na? Ayon sa Climb Project UK, mas madalas gumawa ng impulsive buying decisions ang mga taong mataang stress levels. Ito ay sa paraang para pansamantalang maibsan ang negatibong emosyon. Pero hindi nito nilulutas ang pinagmumulan ng stress. Sa research na isinagawa ng Frontiers in Psychology, ang impulsive buying ay isang uri ng pagbili na nangyayari dahil sa irresistible force at emotion desire. Ibig sabihin, hindi planado at paladesisyong pagbili ng mga items na hindi naman talaga kailangan na kadalasan ay resulta ng emotional trigger o kagustuang magkaroon ng reward sa sarili. Ang impulse buying ay isang unplanned purchase na madalas dulot ng emosyon, boredom, o marketing strategy. Nakakapag-release ito ng dopamine, kaya pansamantala kang napapasaya. At hindi lang yon. Kapag paulit-ulit ang impulse buying, maaari itong magdulot ng financial stress, regret at guilt at pansamantalang anxiety. Kaya kahit nakatulong ang pagbili para pansamantalang gumaan ang pakiramdam, hindi ito ang tunay na solusyon sa stress. Mas mainam pa rin ang planadong pagbili at control sa budget para maiwasan ng negative cycle ng shopping at stress. Pino Gising! At para sa ating sports news, MPBL, welcome sa pagkikipag-collab sa PBA. Alamin ang buong detalye mula kay Tito Anjo Rinion. Magandang umaga paring Daryl at paring John Riz. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pinoy Gising! Welcome ang lahat makipag-partner. Ito ang naging pag ni Maharlika Pilipinas Basketball League founder and CEO Manny Pacquiao nang tanungin ukol sa posibleng kolaborasyon sa Philippine Basketball Association o PBA. Bagamat hindi pa tinatalakay ang nasabing kolaborasyon, ibinahagi ni Pacquiao na pangmatagalang layunin ng liga ang pagpapalawak nito sa labas ng bansa. Ayon pa kay Pacquiao, nakipag-usap na sila sa mga potensyal na partner sa labas ng Pilipinas upang masimulan na ang kanilang expansion plan, ngunit hindi na siya nagbigay ng partikular na detalye. Sa kasalukuyan, nakafocus ang MPBA sa paghahanda sa ikawalong season nito na nakatagdang simulan sa Abril 11. At yan ang balitang pampalakasan sa araw na ito. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Rinion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Hintay ko pa rin kumanta, hindi pa rin pala kumakanta. Salamat sa sports news, parang Anjo Rinion. Samantala, si Rian Ramos magdedemanda na rin laban sa mga nagpapakalat ng fake news
tungkol sa kanya. Ang showbiz news mula sa paboritong alarm clock ni John Riz. Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, inihahanda na rin ng kampo na aktres ng si Rian Ramos ang paghahain ng kaso para sa mga naglalabas ng malisyosong istorya tungkol sa kanya. Kaugnay pa rito sa threesome na ipinipilit at ikinokonek sa revelasyon ng dati niyang driver na di umano'y binugbog niya kasama ang mga kaibigang beauty queen na si Michelle D at Sam Pandillo. Sa opisyal na pahayag ng kampo na aktres, sinabi nito na iniipon na nila ang mga ebidensya. Sa naturang pahayag, hinimok ni Rian ang publiko upang hindi lamang tanggihan ang pagkalat ng maling impormasyon, kundi kilalanin din ang pampublikong responsibilidad na protektahan ang mga karapatan at dignidad ng kababaihan, lalo na't paparating na ang Women's Month. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng ama. Pinoy Gising! Gising na po si John Riz Calata. Gising na. Wakey ka na. Nakadalawang alarm clock na. Kala ko nakadalawang kape ka na eh. Ay, hindi pa. Wala Hindi- pang kape. Wala pa. May magsa-sponsor rin, tayo mo lang ha. Tigan natin. Pangalan Baka naman. Daryl Justin daw. Bati muna tayo sa mga sa mga nakikinig na nanonood sa atin sa ating Facebook page. Mga regulars natin, Kuyang Nelson Malinaw, nandyan. At saka si Mama Erna Cabras. Ayan, napakaaga lagi niya ni Mama Erna. Whatever happens, very early siya. Ang dami, simula kahapon, ang dami nagko-comment na mga Japanese characters dito ha. Mga GIF ang kanilang sinesend. Pero thank you ha. More engagements, more fun. Okay. Ayun. Kuyang Mike Montero, good morning daw, Daryl and John. Si Kuyang John after pa. Ito, Si John Riz. Oo, John Riz po. ayun. Vilma Santos. Totoo ba to? Wow. From Nueva Ecija listener. Hindi akala ko si Star for All Seasons na to. Sabihin ko, ibang level na tayo. Kuyang James Samilno at kay si Batman. Magka-birthday daw kayo. Magka-birthday, May May 26. 26. So, regaluhan mo siya. Regaluhan niya ako. Regaluhan kanya. Ayun. Si Mama Zenaida Roman. Ay, si Tito Mario Valderrama, ang father-in-law ng aking kuya. Si Tito Mario. Tito Mario, good morning. Kuyang JV Valdez mula sa BFP Nueva Ecija. Si Mama Elizabeth Kamaing. Si Kuyang Edwin Cabral Cruz. Si Kuya J. Ginanaw ay in love sa akin. I love Alam it. yung DWIZ at Home Radio 979. Ayun na. Thank you. Kuyang Norberto Esteban Glenoga, good morning ka. Ay, hindi. Ibang stasyon to. Ibang stasyon to. Pero good morning pa rin mula Zambales. At sa lahat na nakatutok pa rin sa atin araw-araw. Habol ko si sige. Hyacinth Ludovico. Ayan. Ay, di ko kilala yun. Ay, Sino di ba ko yun? kilala yun. Di ko kilala yun. Ayan. Di pa nagpapakapit. Di pa nga nagpapakita sa akin yun eh. Ayan. Yung schedule namin, naputol-putol. Wala na nangyari. Nagalit. Hi, good morning. Nanonood. Hi. Baka naman, bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po'y magpatama. Kote, iwasang magalit sa trabaho. Dahil dugo lang ang tataas, yung sahod, hindi. Ito yung mahalaga doon sa nakalagay sa prompter. Ha. Yan na po ang kalipunan ng mga balita at tinapok natin sa Pinoy Gising on a Tuesday. Paalala po, ang coding ngayon number 3 and 4. Maraming salamat Pilipinas. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. At John Riz Calata. Ay, nagbabalik ang alarm clock. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan, susunod na programa, Pasada Balita, kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banyes at Tunasino. alas 6 na. Good morning. Good morning.